Tapos na po pala yung aming grower at saka yung Giants yard namin. Yung kulang na lang dito ay mga kulungan at yung aming mga nets. Medyo malawak pa po dito at marami pa kaming pwedeng i-extend. About din po sa ating PNC feeds, napakadaming bumibili. Kaya kahit saan po ako, meron po akong dalang-dalang mga PNC feeds. Dahil sa sobrang busy natin, yung iba nakakita sa atin sa daan, doon na rin din kumukuha. Akalain nyo kasi 26 pesos lang and napakaganda na po ng feeds na to at hinaluan ko pa ng King's Vita Plus. Kahit 3 weeks old to 1 month old dito, kumakain na rin din po. Branded po to kaya mas maganda po ito kumpara sa ibang mumurahing patuka. Yung problema lang nito, nagkakaubusan at limited stocks lang po tayo. Pag-usapan natin ngayon ang pinakamurang manok hanggang sa pinakamahal na manok natin dito. Dito sa Native Chickens tayo mag-uumpisa dahil ito yung pinakamura. Ang presyo po nito kapag 5 to 7 days yung kanilang mga sisyo is pwede na may benta ng 50 to 60 pesos. And yung mga nirelease po namin is naka Beyond B1, Gumboro, Infectious Bronchitis at nakalasota na po no, bago po i-release. Yan. At dito naman sa mga breeders namin, yung presyo naman nito is 600 to 800 pesos, no? Kada breeder, nakadepende din po sa quality. Yan. By the way, ang per kilo po ng aming mga native chickens is nasa 250 to 300 pesos, yung per kilo kapag bumili kayo sa market. Pero dito sa amin, bagsakan po yung presyo. Kaso nga lang dito sa breeders, no, pwede kayo makapili dito. So isipin nyo yung aming mga hens po at saka rooster, tumitimang po yan ng 3 to 4 kilos. Yan. So, malaking talagang okay na sulit yung pera kapag bumili ka ng breeders dito. Syempre, kompleto din po, no, sa VAC. Dito naman sa mga native chickens natin, ang native chickens po, no, sila yung may pinakamaraming bayad na sila po yung pinakamura. At sila yung hinahanap ng karamihan ng yung iba mga ahente and sinusupply nila sa mga sinusupplyan nila, no. So mayroong mga ahente na kumukuha ng tag 1,000 na piraso ng native chicken or 2,000 na piraso ng native chicken, no. Mabilisan na yung pag-harvest ito kapag naka-brooder type siya, no. Parang broiler type pa rin pero pinapakain po natin ng crack corn or mga kahit anumang ibigay yung mga alternative na organic. Yung kasunod naman sa after native chickens natin ay itong ating mga heritage chickens. So both Black Australian, Rhode Island and hybrids, no, same lang po yung kanilang presyo. Sa sisiw po nila is 100 pesos kapag 5 to 7 days, no. Kompleto na po yan sa VAC, no, Beyond B1 hanggang Lasota plus IB. Dito naman sa mga breeders namin, kapag nag-out po kami, no, same sa Rhode Island hybrid tsaka dito, is 1,500 pesos po, no, kada isa. Yan, at kompleto na po yan from B1 B1 hanggang maging Coryza VAC. No, kompleto na po siya bago namin nire-release. So, about dito, pwede kami mag-ship ng 1 month old pataas, no. Yun lang po yung pwede namin i-ship para mas safe po at malakas sila, no. Malakas na yung resistensya nila kapag bumabiyaheng malayo. So, dito naman tayo sa ating soon na gagawing project dito sa Manukan. Ito yung sinasabi kong Jersey Giant, no, na super hybrid. So ito yung gagamitin nating rooster. Tapos magsiselect lang po tayo ng mga hens na sobrang mga malalaki. Katulad nitong Orpington natin. Yeah. So itong Orpington na to is gagawin ko for meat production, pag-upgrade lang po, no. So may kamahalan yung magiging sisiw nito, no. Siguro mag-range yung pressure niya ng yung 1 week old, no, ng 200 to 300 pesos or 500 pesos. Nakadepende po yan sa quality ng ganda ng manok, no. So yun pa lang yung price range ko, no, 200 to 500 pesos. Siguro sabihin natin 5 to 10 days. Yan, kumpleto na po yan sa VAC, no. From B1 B1 to Lasota, may Gumburo na rin din po yan. So, magpipili ako ng, dito kasi may napili ako na 3 babae na sobrang malalaki. Yung Buff Orpington natin, yung sobrang laking itim, ito. Yan, at meron akong sobrang laking Black Australian dun sa kabila. No? So, gagamitin natin yon para makaproduce ng Jersey Super Giants. Dito naman tayo sa mga Rhode Island Reds natin. Sabi ko kanina, itong ating Rhode Island Reds is, yung sisyo nito is 100 pesos, yung breeder naman is 1,500 pesos. So, dito naman tayo sa ating exhibition type or pang-show na manok na Rhode Island Red. No? So, mas malaki to sila and mas maganda yung kulay. No? So, kapag hindi kayo nagagandaan sa kulay ng mga Rhode Island Reds nyo or hindi kayo nalalakihan, ito yung pang-upgrade, ito yung sagot sa lahat. Yan. Yung presyo nito is magbibreed ako, no? Ganito po, purong-purong ganito.
pwede ko pong ibigay ng 300 to 500 pesos kada sisiw. Yung breeders naman, nakadepende sa usapan. Siguro, nasa mga 4,000 to 5,000 pesos. Yung breeder age na mga 6 months to 8 months old na. And higit sa lahat, bago po kami nag-release, no, inuulit ko po palagi, kompletong-kompleto na po yan sa VAC. Pag-usapan naman natin ngayon ng Orientals. Ibang level na po ito, no? Itong Shamo Giants, no, yung month old nito is nasa 2,500 to 3,000 pesos, no. So marami pong collectors para dito, no. Yun nga lang medyo mahal. So yung mga buyers din po nito, no, is mga collectors lang po talaga or mga mahilig sa mga higanting manok. Yan, 2,500 to 3,000 pesos every month, no. So tumataas po palagi yung presyo nito. Yan. So kapag breeders na siya, isipin nyo ilang months na siya, tapos i-times nyo lang kapag magkano yung per month old niya. No, ganun po yun. Pero yung pinakamahal na nakita ko, no, ng Shamo Giants is naibenta ng 50,000 pesos. No? Yung iba, mas mahigit pa siguro. Yung iba naman nasa 30,000 pesos, 15,000 pesos, or 10,000 pesos kada breeder age. Pinakamahal dito sa manukan natin ang Indio Gigante. One of the most expensive na manok, no, sa buong mundo dahil sila din po yung pinaka-tallest na manok. Yan. So, napakaganda lang dahil kaya natin makapag-breed ng ganito, no? Nakapag-avail tayo sa mga iba't ibang sikat na breeders at dito natin imimix yung kanilang mga bloodlines sa lugar natin. Yan. At halos sa mapapalabas ko dito, no, is yung project ko is flat combs. Yan. So, may mga straight comb pa rin nalalabas dahil may straight comb talaga na Indio Gigante. Yan. So, dito din sa atin, no, is masasabi ko lang, yung aking mga mabibigay is mga selected natin, no? Hindi po tayo magbibigay ng mga reject about dito sa Indio Gigante and sa mga Shamo Giants, no? At dahil nga gusto ko talaga dito sa mga manok natin, gusto ko talaga quality yung makukuha ninyo, no? So, pinagpaguran namin 'yan, binread namin ng mabuti, no? Para po 'yan sa inyo. So, ito na po yung aming grower house, no? At yung aming giant yard. Yan. So sa ngayon, inisa lang muna namin yung amin dito yung ating yung breeding na aming mga giants na Jersey Giant na project. Dito yung aming Rhode Island na project, grower namin, and ito naman yung aming Shamo yard, no. So sa ngayon, inisa lang muna namin. So bali ano na to, 35 na yero lahat. Yan. At mag-extend kami para maging 70 na yero lahat yung gamit namin, no. So 35 na yero yung gagamitin namin dito sa aming giant yard. Doon naman sa grower namin is gagamitin din namin mga 35 na yero. Yan. Pero pwede pang maging 100 yan, depende sa pwede namin gamitin dito, no, kasi nga gusto namin i-occupy lahat to. And doon din sa mga breeders namin is mag-extend pa kami, no, dahil nga mapaparami tayo ng breeders. So, gusto ko kasi makapag-supply talaga sa Luzon, Visayas, Mindanao dahil sobrang dami din nating mga followers and subscribers na gusto pong maka-avail ng aming mga manok. Kaso nga lang malalayo. So, about naman sa feeds, masasabi ko lang, no, try nyo lang mag-research sa Facebook, baka merong mga murang feeds na binibenta. Yan, kasi yung iba naman is may mga excess na feeds galing sa mga farms nila at pwede nilang ibenta ng mura. So dito kasi kapag dito kayo bumili sa amin ng fancy feeds, mura kasi po yun, pero about naman sa shipping baka mas mahal pa. So, ganun po yung mga gagawin namin project dito. And, yun lang, no? Abang-abang na lang kayo sa mga soon to updates natin and soon na mga ma-avail na naman natin ng mga bagong breed. So, pero so ngayon, okay na ako dito. Palalakihin na lang natin yung mga pabahay natin mga manok. No? So, yun lang po mga kaniti. Maraming salamat po sa mga lahat na nanonood. God bless po sa inyong lahat. Happy farming.